The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Alright, good afternoon everyone! Welcome back sa ating programa ngayong hapon, Blessed Hope, every Thursday at 3 p.m. with Pastor Jonathan Altis and yours truly, Pastor Ariel Esperat. Nagsasabing once again, good afternoon sa inyong lahat. Babatiin muna natin ang mga workers, lahat ng mga trabahante, no, dyan sa Boracay, sa Katiklan, and also sa Malay. Magandang hapon sa inyong lahat. Okay? Sa lahat ng mga workers natin dyan, sana nabigyan kayo ng kalakasan ng Diyos na magagamit nyo naman everyday sa inyong pag-obra or pagtatrabaho. Okay? And also sa ating magigiting na mga kapulisan, men in uniform. Okay? Kag mga sundalo. Okay? Magandang hapon sa inyong lahat. Naway proteksyonan kayo na palagi ng Panginoon at bigyan kayo ng kalakasan. Okay? At hindi madali, no? Kapag ikaw ay pulis, no, sundalo, no, hindi madaling magbantay palagi, no? So, especially sa mga pulis nasa daanan palagi, no? Magandang hapon sa inyong lahat diyan. Salamat sa inyong katapatan na binibigay sa mga tao. Ayan. And also sa ating mga government official, no? Dito sa Malay. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Ay naway, bigyan kayo ng kalakasan ng Panginoon at wisdom na magagamit nyo every time sa pagdidesisyon sa mga obraho nyo. No? Gaan mo sa Ginoo, sa wisdom, especially sa mga projects na ginaobra nyo. No? I-guide kayo ng Panginoon. Yan. Para mapalago naman ang bayan natin. Yan. Magandang hapon po sa ating mga government official dyan. And also sa aton ng mga magigiting na guro ngayong hapon, no? Salamat dahil medyo hindi mainit, no? Dahil umulan, yan. May medyo hindi magandang panahon natin ngayon, Pero hindi naman talaga bagyo. Okay? Low pressure lang, ganyan. Okay? And salamat pa din tayo kasi hindi masyadong mainit, may kunting ulan, may init, yan. Okay? Pero, huwag kalimutan, magpabaya talaga sa sarili, no? Kahit kunting ulan lang yan, pwede kang magkakasipon. Kahit kunting init lang yan, pwede ka ding malagnat. Yan. Okay? So, kaya mag-ingat palagi at palaging magbaon ng payong. Kung mainit naman, palaging magdala ng tubig. Yan. Or may ara ka sang baunan. Okay? Magdala ng tubig yan. Para pag mainit, no, iwasan na ma-dehydrate. Yan. And also sa ating mga magigiting na guro dyan, magandang hapon po sa inyong lahat. No, sana bigyan kayo ng mahabang pasensya everyday. Kita mo naman yung mga balita sang previous day. Na grabe, no? Mga bata, mga unga. Ay, nako. Pero ang Ginoo na gid ang tas buligan ng mga teacher naton nga mabuligan man ang mga unga nga matudloan man sila. Pero ang pinaka-importante gid nga pag teach sa mga unga sa pamamahay gid ang pinaka-first sa pamamahay gid ang pagtudlo sa mga unga, ang pinaka-the best. Yan. And second nato ng aton mga teacher diyan, no? Magandang hapon sa inyong lahat kasi hindi lang isa ang tinuturuan nila kundi kunyari, umaabot ng 50, hindi basta-basta magturo ng maraming mga bata kasi iba-iba kasi yung ugali niyan. Okay? Kahit isa lang ang sangag sa 50, sangag pa din. No? Isa lang nga pero grabe ka sangag. Okay? So, magandang hapon sa ating mga teacher dyan. No? And also sa ating mga tatay at saka nanay na nagpapahinga ngayong hapon. Okay? Ganitong oras kasi ang magandang pagpahinga. Pagpapahinga. So, mga nanay at tatay natin, while kayo ay nagpapahinga, no? Sana nakatune in kayo sa programa natin ngayon. And also, kung kayo ay nakatune in, tani nga hasta matapos ang programa ini nakatune in ka pa.
na kayo palagi. Yan. So, magandang hapon sa ating mga magigiting na tatay at saka nanay dyan. Magandang hapon sa inyo. Okay? So, punta na tayo sa ating tatalakayin ngayong hapon. No? Ang isi-share ko sa inyo ay makikita po dito sa James chapter 2, verse 14 to 17. Nandyan po sa natin, kung ikaw ay nakapanood ng live stream natin, nandyan po sa screen natin. No? James chapter 2, verse 14 to 17, and also 1 John chapter 3, verse 16 to 18. Now, basahin natin. Unahin natin basahin yung James. Okay? James chapter 2, verse 14 to 17. Sabi ng salita ng Panginoon, "What doth it profit, my brethren, though a man says he had faith and have not works, can faith save him? If a brother or sister be naked and destitute of daily food, and one of you says unto them, Depart in peace, be ye warned and filled. Notwithstanding, ye give them not those things which are needful to the body. What doth it profit? Even so faith, if it had not works, is dead, being alone." Okay. So, amo na ang James chapter 2, verse 14 to 17. Okay? Kag, basahon man naton ang 1 John. 1 John chapter 3, verse 16 to 18. Sabi ng salita ng Panginoon, "Hereby perceive we the love of God, because He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. But whoso hath this world's good, and seeth his brother have need, and shutteth up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him? My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth." So may the good Lord mag-bless ang iyang pulong, mag-pray kita. Ngayon kita sang bulig sang Ginoo, gaan kita sang wisdom, sining ka hapon. Let's pray. Father in heaven, we praise you and thank you, O God, sa hapon na ito. Thank you so much once again, Lord, sa binigay niyo po na oras na kung saan makakapag-share naman po, Lord God, ng salita mo through live streaming and through on air. Thank you so much, Lord God, sa ginamit mo po na platform na ito, na kung saan ito, Lord God, ang way, na kung saan ang mga tao, Lord God, na hindi pa naabot kay Jesus, makakarinig, Lord God, ng salita mo, Lord. Kagsalamat, Lord, this time, no? Binigay mo na oras na kung saan makapag-share, Lord God, ng salita. Buligi man ako, Lord God. Tani, Lord, ang mga natutunan ko, halin sang imo nga pulong, Lord, this time. Tani nga, ma-share ko naman sa mga tao, Lord God, na nakikinig, nanonood ng programa ngayong hapon, Lord God. I-bless mo man ang bawat isa, especially, Lord God, sa mga listeners and viewers. Tani, Lord God, na kung nakasubaybay sa Lord God sini nga programa, tani, Lord God, nga ikaw man mag-bless ang iya nga kabuhi. Kag tani, Lord God, hasta matapos ini nga programa, nakatune in siya palagi, Lord God. I-bless mo ang bawat isa, kag patawaran man kami, Lord, sa amon nga paglapas. Amo gini ang pinaka-importante, Lord, ang magapangayo sa imo sang kapasayloan. Kay hindi man kami perfect, everyday makasala kami. Patawara kami, Lord God. Patawara kami, Lord, sang amon nga hindi nami nga ginaisip, ang amon nga di nami nga pagpanulok, ang amon nga ginahambal, and also, Lord God, ang amon nga ginaobra. Patawara man kami, Lord. Daw initanan, Lord God, everyday ginaobra gud namon. Kag not knowing, Lord God, nga ikaw gali nga Dios, ara gali ang imo nga presensya. Kag buligi tani kami, Lord God, everyday na maging sensitive kami, Lord God, sang amon nga pag-aobrahon everyday. Kay ara kagali, Lord God. Kag patawara man kami, Lord, ayaw namin na mapalayo sa inyo ang kasalanan, Lord, ang ginagawa nito, Lord God, para sa amin, para
lumayo kami sa inyo. Pero ayaw namin po, Lord God, na lumayo sa inyo. Kaya po, heto po kami, Lord God, lumalapit sa inyo, humihingi ng kapatawaran. And thank you so much, Lord God, dahil ikaw po na Diyos ay may promesa na ibinigay sa amin. Kapag kami ay humingi ng kapatawaran sa inyo, ikaw na Diyos ay faithful na magpatawad sang amon nga mga kasalanan. Lord Jesus, sa amon nga pagpadensin nga kahapon nun, Lord God, i-bless ang bawat isa kag ang imong pulong. Ini nga mon mapag-ampo, in Jesus name I pray. Amen and amen. Now mga abyan, mga listeners and viewers natin, balik tayo sa James chapter 2. Verse 14. At ito muna yung una natin na tatalakayin. James chapter 2 verse 14. Sabi niya dito, "What doth it profit, my brethren, though a man say he had faith and have not works, can faith save him?" Mas maganda kung sa Tagalog natin basahin, mga abyan. Let's read it sa Tagalog para maintindihan naman natin. Okay? So, ang sabi niya dito, "Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sasabihin man niyang siya'y may pananampalataya? Ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa. Maliligtas ba siya ng ganung uri ng pananampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka't magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binigyan ng kanyang kailangan. May mabuti bang naidudulot sa kanya iyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa." So yan ang tatalakayin una natin, mga listeners and viewers ngayon hapon. Now, tingnan muna natin, bago ko naman i-explain ito, punta muna tayo kung ano ang background sining sa James. Okay? Kag ano ang background siya sa 1 John. Now, ang early church that time, mga abyan, mga listeners and viewers, may ara sila sang ginatawag nga gina-face nga serious problem or serious challenges sang ilang nga kabuhi. Why? Damo sang mga tao that time nga gahambal sila, nga gapati sila kay Jesus Christ. Damo. Yet, ang ilang man nga kabuhi, wala man ga-reflect kung ano ang ginatudlo sang pulong sang Ginoo. Kag-ari pagid mga listeners and viewers, no? Sini nga kahapon nun. Kag ginapili pagid nila ang ini nga pagpati bala, faith bala. Ini nga faith ang ilang nga gusto, ini nga faith ang ilang nga gusto nga wala sang ginatawag nga transformation bala. Okay? Pero hindi na dapat amo, mga abyan. Why? Kung may ara ka faith sa Ginoo, dapat may ara sang transformation. Pero ang mga tao that time, ini ang ilang nga gusto. Concerned sila sa ganito na pananampalataya. Faith bala nga wala sang transformation. So medyo mali na ang kanilang standing when it comes sa kanilang paniniwala sa Diyos. That's why si James kag si John ang ginatawag or ginahambal nga two pillars of early church. Gin-emphasize nila kung ano bala ang tuod-tuod gid nga Kristiyano. Believers bala. Gin-emphasize nila kung ano ang tuod-tuod nga Kristiyano. Ang tuod-tuod gali nga Kristiyano is not seen only in confession. Hindi lang bala sang paghambal bala, but sang ilang nga ginaobra. Amo gali ini. That's why si James ginpadalman pagid niya. Hambal niya nga faith without works is dead. While si John naman gin-emphasize naman niya that love is the clearest evidence of knowing God. So, kung i-combine natin ini, now this passage shows that the gospel is not only something we believe intellectually, but something that must be lived out in love. That's why ang aton nga message sini nga
nga kahaponon mga abyan ara sang aton nga screen, no? Living the gospel through love, no? Living the gospel through love. If the gospel is truly in us, it will naturally flow out through action, through sacrifices and compassion towards others. Damo sang mga taong subong mga abyan nga ga-claim sila nga sila mga Kristiyano. Kung magagawa ikaw, pamangkuta ang imong mga silingan nga to, hambala nga kilala mo si Jesus. Ay syempre ang itubag sina sa imo, maghambal na nga, oo kilala ko si Jesus. Di ba? Oo. Ga-attend sa church. Alam kung ano ang mga Bible verses. Kagahambal siya nga, ako gapate ako kay Jesus Christ. Pero, mga abyan, hindi amo ina ang ebidensya. The greatest evidence of genuine Christianity is not merely what we say, but how we love others. Kung love gali nato ang iba mga kaibahan naton mga abyan, amo gani ina ang tuod-tuod nga Kristiyano. So the gospel is not just a message we believe. It is a life we live. When Christ saved us, He transforms us into people who love us. He loved. That's why mga abyan, sini nga kahaponon, no? From this passage, we discover 3 characteristics of a believer who is truly living the gospel through love. 3 lang, no? Nga karakteristik sa isa ka believer nga tuod-tuod gid ngay ara sang love, no? Through the gospel. Number 1 mga abyan, living the gospel through love requires genuine faith that produces action. Okay? Amo na ang number 1 natin mga abyan. Mga listeners and viewers, living the gospel through love requires genuine faith that produces action. James chapter 2 verse 17, sabi ni James, faith, if it had not works, is dead, being alone. Hindi naman sinabi ni James, no, na ang salvation ay mabakal naton sang pwede ra naton baklon or pwede ra naton ma-earn, no, sa pamaagi sang aton nga pag-ubra. No, hindi sinabi ni James, okay? But true saving faith will always produces visible action. Ibig sabihin, kung ikaw naniniwala sa Ginoo, ligtas ka, pag ligtas ka, ang bunga sina, amo na ang ginatawag nga good works action bala. Makikita sang imo nga ginaobra. Okay? Faith that is real will show itself in obedience, compassion, and good works. Pero ang patay nga pagtuo mga abyan, okay? A dead faith is only words. Ibig sabihin, hasta lang sa paghambal bala. Okay? Hasta lang sa paghambal without life. Amo ina mga abyan gali ang patay nga pagtuo bala. Now, number 1, faith without action is empty confession. Damo sang mga tao nga ga-claim nga gatuo sila kay Jesus Christ, pero wala sang relationship sa Ginoo. Even kay Jesus Christ nga time, damo sa mga tao nga to nga naghambal kay Jesus Christ nga kami gapati sang Ginoo, gatawag pagit sang Ginoo. Tingnan natin. Matthew chapter 7 verse 21, basahon natin mi. Matthew chapter 7. Haran. Sabi dito sa verse 21 sa Matthew chapter 7, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Si Jesus Christ nagsabi nito. Okay? Hindi lahat ng
tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Okay? Sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami ay nagpapahayag ng mensahe mula sa Diyos? Kita mo na ha, inigani ang mga tao, gagamit gani isang pangalan sang Ginoo, pero anong ginahambal sang Ginoo? Okay? Kita mo, gagamit sang pangalan sang Ginoo, nagpapalayas ng mga demonyo at gumagawa ng mga himala sa iyong pangalan. Verse 23, ngunit sasabihin ko sa kanila, si Jesus ina, hindi ko kayo kilala. Kita mo na mga abyan, mga listeners and viewers. Okay? Kasakit bala, di ba? Sakit sang tagipusoon bala nga ikaw gagamit ka, gaano ka kay gapati ka kay Jesus Christ, pero pag abot kay Jesus, pagdating gali kay Jesus Christ, maghambal si Jesus Christ sa'yo nga, na ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Bao, do sakit bala. Masakitan ka ngali, di ba? Nga like for example, no? Nga may nagustuhan ka, nga isa ka babae. Masakitan ka kung may ara to nga lalaki nga magalapit sa kanya. Pero wala naman kamong label. O di ba? Gakasakitan ka nga ni. Ini pa kaya kung hambalon ka ni Jesus na hindi ko kayo kilala. Wow. That's why mga abyan, siguradoon gid naton. No? Faith without action is empty confession. Dapat kung gatawag ka sa Ginoo, ginagamit mo si Jesus Christ, dapat makita sang kinabuhi mo. Munang humble mga abyan sa Matthew chapter 7 verse 21. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Tani, hindi na dumating sa araw na maghambal si Jesus Christ sa'yo. Sino ka ho? Sino ka ho? Diba? Pangalawa, faith is revealed through obedience, mga abyan. True belief result in doing God's will. Kung ikaw gapati sang Ginoo, ibig sabihin gasunod ka kung ano ang gusto sang Ginoo. Kung love mo ang Ginoo, dapat ginasunod mo kung ano ang iya nga ginahambal. Ano ang iya nga ginasugo. Di ba? Tingnan natin, John 14:15. Tingnan natin, John 14:15. John 14:15. Sabi niya dito, mga abyan, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Yan. If you love me, keep my commandment. Love mo ba si Jesus? Kung love mo si Jesus, edi gawin mo kung ano ang gusto niya. Gawin mo kung ano ang inuutos niya. Ano ang utos ng Panginoon? Diba? Ano ang commandment ng Panginoon? Love, okay? You shall love the Lord your God with all thine heart and with all your soul and with all your might. And the second one is love your neighbor as yourself. Ran mga abyan, amo ang pinakamahirap. Obrahon, love your neighbor as yourself. Ran. Love your neighbor as yourself. Kung love mo ang imo nga sarili, dapat ganyan ang pag-love mo sa iyong neighbor. Hindi ba kung titingin ka sa salamin, like for example, morning, yan, titingin ka sa salamin. Kung titingnan mo kung may morning star, hindi ba kukunin mo yun, di ba? Tapos like for example, sa mga babae, yung nagme-makeup, hindi ba? O like for example, ng pulbo. Hindi ba? Di ba titingin sila sa salamin, tapos titingnan kung pantay? Kasi kung hindi ka titingin sa salamin, may chance pa yan na baka hindi pantay. Di, kung paglabas mo, tatawanan ka ng mga tao doon. Hindi ba? So kung love mo yung sarili mo, titingnan mo talaga kung pantay ba ito. Yung kanilang mga lipstick, ganyan. Kung may tinitingnan nila, ganyan. Tinitingnan nila yung kanilang damit kung bagay ba o ganito. Hindi ba? Ganyan yung pagmamahal sa sarili. Sabi ng Panginoon, love your neighbor as yourself. Kung love mo ang sarili mo, ganun ang pagmamahal mo sa neighbor mo.
So, sabi ni Jesus Christ, faith is revealed through obedience. Okay? If you love me, keep my commandments. Pangatlo, mga abyan, faith becomes visible through works of love. Good works are evidence. Ang good works, mga abyan, amo na ni ang bunga bala. Prutas na. Okay? Good works are evidence, not the cause of salvation. Amo na ang ginhambal ni James. No? Wala man naghambal si James nga ang salvation ma-earned naton sang good work. No. Ang good works, mga abyan, amo na ini ang ebidensya sang ginatawag nga kaligtasan, salvation. Amo na ni ang bunga sang salvation. Kung ikaw gapati sang Ginoo, save ka na, ang bunga sini amo ni ang good works. Okay? Now tingnan natin. Ephesians chapter 2 verse 10. Created in Christ Jesus unto good works. Bunga na. Okay, mga abyan. Now, amo na. Ano ang lesson naton sini mga abyan, sini nga kahapon? Sini nga mga kamatuoran nga ginhatag sa aton sa Ginoo. Ang lesson naton mga abyan is true faith is not silent or inactive. It always produces evidence. So, ibig sabihin mga abyan, okay, ang paniniwala natin dapat aktibo ini. Kag may ara sang gaproduce bala, always gaproduce sang ginatawag nga ebidensya, may agi bala. So, ini nga kahaponon mga abyan sa application naton, examine your life. Amo ni yung pamangkot, is your faith produces action or is it only words? So, ikaw lang ang sinaabyan so sa Ginoo, makatubag sa Ginoo. Okay? Examine your life. Is your faith produces action or is it only words? Okay? So, punta na tayo sa pangalawa, mga abyan. If genuine faith produces action, then that action must be shaped by the greatest example of love. And that love is found kay Jesus Christ. Kay Jesus Christ lang gid ina nga greatest example of love. Now, amo nang pangalawa natin. Pangalawa is living the gospel through love reflects Christ's sacrificial example. Amo na siya ang 1 John chapter 3 verse 16. Hereby perceive the love of God because He laid down His life for us. Now, si John, gindefine niya kung ano ang tuod-tuod nga gugma or tuod-tuod nga love. Gindefine niya, kag ginpoint niya ini, walang iba kay Jesus Christ. Sang ginobra ni Jesus Christ sa cross sa Kalbaryo. Ang iya nga pagsakripisyo nga to, sa cross, ginpoint niya, amo na ang tuod-tuod nga love. Ginpoint ni John. Christ did not only speak love, He demonstrated it by giving His life. Diba, John 3:16? Kita mo, ang John 3:16, ang Panginoon, love niya tayo. Kita mo, anong ginawa niya? Hindi lang words, hindi lang nagsalita ang Panginoon na love ko kamo. Okay? Diba? Ano ang sabi sa John 3:16? For God so loved the world. Hindi natapos doon. Kasi may sugpon, diba? Ang sugpon, that He gave His only begotten Son. So, ibig sabihin, ang Panginoon natin ay hindi lang puro sa salita. May salita, and then may bunga. Ayun, may gawa, may ginawa ang Diyos. Pinadala niya si Jesus para ikaw ag ako maligtas. Amo na ang tuod-tuod nga love. Diba? That's why, kung sa mga parents bala, or sa mga singles dyan, okay? Kung may ara ka mo sang mga nubyo or nubya, or sa parents lang, okay. Kung parents ikaw, no, malalaman mo gid kung tuod-tuod na, like for example, babae. Malalaman sa babae kung tuod-tuod nga love gid sa iya nga partner. Kasi hindi na maghambal palagi ng I love you, honey. Oh, 'di ba? I love you, honey, ga, palangga, love ko gid ikaw. Pero wala sang ginaobra. Pati ikaw sina.
Di ba? Wala. Hindi mo na makita ang tuod nga love. Bakit? Kung magsasabi sa na sa'yo na I love you kag may ara sang sa imo, amo na iya. Pero kung hambal lang gani, walang ginobra, di na tuod nga gugmagid. Okay? True loves, makikita sa action kid, hindi sa salita. That's why si James gin-demonstrate gid niya, gin-point niya kay Jesus, kay si Jesus Christ, gin-obra gid niya. Okay? Jesus Christ sacrificed on the cross. Christ did not only speak love, He demonstrated it by giving His life. And that becomes the standard for how believers should love others. Oh. Amo na mga biyan. Number one, Christ love is self-giving, not self-serving. Amo na ang aton nga Diyos. Amo na si Jesus. Self-serving. Okay? He gave everything for our what? Salvation. Kung titingnan mo si Jesus Christ, wala siya ga-focus ang iya nga suffering nga to. Kung ikaw siguro ang fokusan mo ang obra ni Jesus Christ ang suffering nga to. No, wala si Jesus Christ sa focus niya. Ang focus niya ang cross. Ga-focus siya sa cross para ikaw ag ako maluwas. Wala siya ga-focus ito sang mga niya nga latigo nga to. Why? Ang focus niya ang cross. Why? Ang cross amo na ang simbolo sang kadaugan sang Ginoo, victory. Muna nga may kanta bala nga victory in Jesus. He gave everything for our what? Salvation. Romans 5:8. Di ba? Romans 5:8. Basahin natin Romans 5:8 para maganda. Romans 5:8. Sabi niya dito, 5:8. Sabi niya, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Kita mo na? But God commanded His love toward us while we were yet sinner. Christ died for us, for you, and for me. Ano mga abyan? Christ's love is self-giving, not self-serving. Pangalawa, Christ's love is sacrificial, not convenient lang. He chose the cross despite of suffering. No, ni-explain ginunahan ko lang. No? Basahin natin. Philippians chapter 2 verse 8. No, basahin natin. Philippians, mga Pilipos 2:8. Sabi niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa cross. Grabe ni si Jesus, gid, no? Pangalawa, Christ's love is sacrificial, not convenient. And then the last one, mga abyan, pangatlo is Christ's love becomes our model for others. Grabe, no? Dapat yung love ng Panginoon mag-reflect dali na sa aton kabuhi, no, sa bawat isa. Kag ikaw ang magiging modelo sang gugma sang Ginoo. Sang love sang Ginoo. So we are called to love in the same manner. John chapter 13 verse 34. As I have loved you, that ye also love one another. Okay? Love ka sang Ginoo, dapat magahigugma ay kita. Diba? Hindi dapat tani mga abyan na labwan ay others, no? Palabwan ay bala. Labwan ay others. No. Kundi love one another. Pero amo gid ang pinakabudlay obrahon ang paghigugma sa mga kaibahan naton. No? Diba? Pero dapat insindihin mo gid. Ginlove ka sang Ginoo. Okay? Dapat mo man i-love sila. Okay? Pangalawang utos ng Ginoo. The second is, love your neighbor as yourself. Okay? Kung love mo sila, amo na ang napamatuod nga ikaw, tuod-tuod gid nga Kristiyano. Tuod-tuod nga believer nga gapati sa Ginoo.
Okay? So what's the lesson mga abyan? We cannot claim to follow Christ if we refuse to love like Christ. Okay? Maghambal ka nga ako, gapati ko sa Ginoo, pero dapat makita ini sang imo nga kabuhi. Nga love mo ang imo mga kaibahan. So, in application, ask yourself mga abyan. Ask yourself, mangko tayo mga kaugalingon. Is my love convenient only or sacrificial like Jesus? Okay? So, muna ang pangalawa natin, mga abyan. So, dito na tayo sa pang-last. Okay? Dahil tatlo lang naman ang ginano ko. So, if Christ love is sacrificial, then that love must become practical in how we treat and responds to others daily. Okay, so if Christ love is sacrificial, then that love must become practical in how we treat and respond to others daily. Amo na ang pangatlo natin mga abyan. Living the gospel through love meets practical needs. Amo na yung mga abyan ang pinaghalo. James chapter 2 and then 1 John chapter 3. Now, si James kag si John, both gin-emphasize nila kung ano ang love. Love, that love is not just emotion or words. It must meet real needs. Seeing a brother or sister in need and refusing to help reveals a heart that is not aligned with God's love. Amo na to kaina kay James, balik kita kay James. Okay? Balik kita kay James. James chapter 2. Mabasa man ginaton. Hindi naman to si Santiago. James chapter 2 verse 14. Basahon natin mga biyan ha. Okay. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sasabihin man niya siya may pananampalataya? Bali, ano kuno daw mapapala sa tao kung maghambal siya nga, ako gapati ko kay Jesus. Ngunit, ini mga biyan, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa. Sinasabi lang niya gali. Nga ako galab ko kay Jesus. Yes, pwede. May ara to nga na ano ko, at least na ano ni. May ara ko nga nakita sa Reels bala. Nga, gaklaim siya nga Kristiyano siya. Gapati siya sa Ginoo bala. Kagablag sila bala, gablag. Hambal niya nga, bisan wala ko, maski wala ako gasimba sa Ginoo, wala ako ga church, pero faithful ako sa Ginoo. Yan ang ginambal niya. Ang natabo, biglang dumating si Satanas. Ginakbayan siya bala, hambal ni Satanas, ako din. Kita mo na, mga biyan. Si Satanas, gapati gani kay Jesus. Gatremble pa gani. Gapangurog na gani si Satanas. Kita mo na. So, hambal dito, mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sasabihin man niyang siya'y may pananampalataya? Ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa. Maliligtas ba siya ng ganong uri na pananampalataya? May halimbawa mga biyan, verse 15. Halimbawa. So, klarong-klaro gid. Okay, bago tayo bumalik doon. Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog. Ngunit hindi naman ninyo siya binigyan ng kanyang kailangan. May maibubuti bang maidudulot sa kanya, maidudulot sa kanya iyon? Pamangkot sa inyo, may ara kaya mabulig sa kanya? Wala. Dapat ang obrahon mo dahil may ara sa sang panginahanglan, naglapit siya sa imo, dapat ikaw mismo mabulig ka sa kanya, hindi lang nga balon mo nga okay lang na itapik mo lang, dool ka lang tas okay lang na i-provide na sa Ginoo. Oh no. Ikaw na nga ni ang gingamit sa Ginoo para masustain ang iya nga panginahanglanon. Sabi, mga abyan, maya mo niyo.
Nga ano na. Pwede ka magtabang, pwede ka man magbulig sa mga utod mo, sa kapitbahay mo, nang wala sang love. Pwede? Pwede ba na? Yes, of course. Possible ba na? Possible. Pwede. Gabulig ka but out of your heart. Ibagid. Ibagid mga abyan nga gabulig ikaw nga halin sang imo nga tagipusoon. Ibagid kay mismo ang ginbuligan mo, ang gingaan mo sila, ma-feel gid nila ang imo nga love. Amo na mga abyan, humble ni James. So humble ni James, kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan may buti bang naidudulot sa kanya iyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Amo na mga abyan, gin-emphasize ni James kag ni John. Napunta tayo, number 1. Love sees the need of others. Ikaw yung nakakakita. Ikaw yung ginamit ng Panginoon. Okay? Ikaw yung ginamit ng Panginoon. Bulig ikaw. Paano na, Pastor B, pamangkot kung wala good ko sang maibulig, wala ko sang financial bala? Anong ibulig mo? Sige. Ang ibulig mo, yourself. Bahol na ina nga bulig para sa kanya. Okay? Now, tingnan natin dito. Luke chapter 10 verse 33, amo ni ang story sa tinatawag na The Good Samaritan. May tatlo nga to. Ang una, ang priest, Levites, di ba? Ang una, ang priest, nakita niya itong tao nga, nakahandusay bala. Kagimantaw lang niya, wag niya ginbuligan. Pangalawa, ang Levites, nakita niya to yung taong nakahandusay, amo man, ginisnaban man gihapon, wala ginbuligan. Ang pangatlo, ang Samaritan. Nung nakita niya ini, nagkaroon ng awa. Kaginbuligan niya ang tao nga to. Kag anong ginobra niya, ang mga pilas niya nga to, ginlagyan to sang oil, pagkatapos ginbindahan, kag ginpasakay to sang iya nga donkey, kag dala doon sa hotel. Pagkatapos ginhambalan pagid ang owner sang hotel nga, alagaan mo siya. Pag may kulang, pagbalik ko dito buwas, babayaran ko. Amo na ang love nga tuod-tuod. Amo na ang tuod-tuod nga love, mga biyan. Wala sang kapalit bala. Ang ginatawag bala nga maghatag ka, pero amo na ang nila nga no string attached. No string attached bala. Gahatag ikaw pero wala sang kapalit bala. Amo na ang tuod-tuod nga love, mga biyan. Okay? Amo nang ginobra sang ginatawag nga The Good Samaritan. Dobli-dobli. Hindi lang love ang ginobra niya, kundi loving kindness. Amo na mga abyan, kung December, kung may ara ka sang gaan mo sang gift, like for example, ang gift mo ay sapatos, kung sapatos, yun yung love. Pero para magiging loving kindness yan, anong gagawin mo? Lagyan mo ng medyas. Para matawag na loving kindness. Sobra. Tood. Sige, hindi pa naman December ngayon, hindi ba nanghihingi si pastor? Okay? So, ayan mga biyan, love sees the need of others. Okay? Spiritual love is sensitive, not blind. Pangalawa, love responds with action, not excuse. Okay? Love responds with action, not excuse. May ara sang pangayo sang bulig, maghambal dayon nga, ay, hindi ko available. Apat. Kung may response agad, di ba? Dapat, ano ang maibulig ko? Anong problema? Wala labot sang kwarta? lang na istorya. Okay? Ano ang problema? Pero wag natin lang pag-usapan yung pera kasi wala akong pera. So, love responds with action, not excuses. So, true love does something about what it sees. Proverbs chapter 3, verse 27, withhold not
good. At the last one, mga abyan, ang pangatlo, love proves itself through truth and deeds. Kamatuoran bala. So, real love is shown in behavior. Amo na mga abyan, ang 1 John chapter 3 verse 18. Hambal ni John, let us not love in word, but in deed and in truth. Okay? So what's the lesson mga abyan sininga kahapon? Love that does not act is not biblical love. Love that does not act, wala sang obra, is not biblical love. Tandaan nato na mga abyan, mismo gid sa pulong sa Ginoo. Pag maghambal gani sang love tas hambal sang hanggang hasta word lang, it's not biblical love. Why? Ang love is through action. Love is an action word, hindi lang words. Okay? So, in application, look around your life. Look around your family. Ang imo nga pamilya kailangan ba sang bulig? Ang iba to nga mga pamilya kailangan ba sang bulig? Look around your life. Your friend. Ang barkada mo ano ba to sang bulig? Bulig ito. Okay? Look around your life. Your family, church, friends who need help that you have been ignoring. May gina-ignore ka ba? Basi amo ini, mga pamilya, daw wala ka gabulig bala. Sa church, basi wala ka gabulig. Sa mga friend, wala ka gabulig. Nga need, ara na gid sang need bala. Basi gina-ignore mo lang. So, hambal sa pong sa Ginoo, love that does not act is not what? Biblical love. So, salamat mga abyan, no, sang pulong sa Ginoo. No. When faith becomes active, when love reflects Christ, and when compassion becomes practical, the gospel is truly being lived out. So, mga abyan, sininga kapunon, let us live today committed to living the gospel through love, loving not only in word, but in deed and in truth, so that the world may see Christ in you. So, true Christianity is not measured by how much we know, but by how much we love. Tani mga abyan, no, ang pulong sang Ginoo ga-remind sa aton, sang aton ulubrahon, isip nga gapati tuod-tuod sang Ginoo. Okay? Salamat sa pulong sa Ginoo mga abyan, maga-pray kita. Lord Jesus, thank you so much sininga kahaponon. Thank you so much, Lord, once again sang imong nga pulong. Thank you for showing us true love, O God, through your sacrifices on the cross. Patawara man kami, Lord. Kisa may ara man sa mga tion, Lord, nga daw ang amon nga faith bala daw empty. Daw kadula bala ang amon nga pagtuo sa imo. Kag ang amon nga love daw shallow bala. Kag tani, Lord, buligan mo man kami. Help us, Lord, to live out the gospel through real sacrifice, through sacrificial and practical love. Tani man, Lord God, nga ang mga listeners and viewers namon sa buong haponon, buligi man sila, Lord God. Make their lives, O God, nga mag-reflect si Jesus sang ilang nga kabuhi. Kag maobra man nila ang gusto ni Jesus, Lord God, sang ilang nga kabuhi. May our lives, Lord God, reflects on your heart so that others may see Jesus in our lives. Lord Jesus, iniamon mga pag-ampo. Ikaw mag-bless sa bawat isa. Kag ini nga platform, Lord God. Iniamon mga pag-ampo. In Jesus' name I pray. Amen kag amen. Alright mga abyan, tapos na tayo and may ara pagali mga abyan. So, yan. Okay, salamat po sa
heart reaction kay Ma'am Dimple Maba Barani. Magandang hapon po sa inyo, ma'am. May God bless you. And also kay Chubbs, no? Amo friend ko ini si Chubbs, no? Eden Chubbs, no? Chubbs, magandang hapon sa iyo diyan. Salamat sa pag-heart react and salamat dahil nakasubaybay ikaw at tune in sa programa natin ngayong hapon. Blessed hope, no? Once again, Ma'am Chubb, magandang hapon sa inyo diyan and God bless you po, no? Salamat sa heart react. And also salamat sa platform nito, no? Malay Boracay, no? Streaming or Radyo Boracay, no? Salamat sini nga platform kay gingamit sa Ginoo in such a way nga ma-share ang pulong balas ng Ginoo sa mga tao nga hindi pagid nakadungog or nakarinig sa pulong sa Ginoo. By the way, mga abyan, ini ang inyong nga alagad sa kahanginan, no? Proxy lang ako. Okay, mapalit lang ako. Pero ang pinaka main gid sini walang iba kundi si Pastor Jonathan Altes. And yours truly, Pastor Ariel Esperat, nagsasabing God bless you and bye.